Matapos po nating ilabas ang senatorial survey ng SWS, tunghayan naman po natin itong sa Pulse Asia. Kasi po may mga nag-react. Dahil doon po sa survey ng SWS na mayagpag po ang mga kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ni President Bongbong Marcos. At ang sabi ng ibang mga hindi makatanggap doon sa survey dahil ito daw ay bayad, meaning commissioned. Ito nga pong survey ng SWS ay commissioned by Strat Base. Yun po ang pagkakaalam natin. So ang sinasabi ng mga hindi makatanggap dun sa survey, dahil syempre yung survey ay papabor doon sa kung sino ang nag-komisyon. So ito po tignan natin yun namang survey ng Pulse Asia. Dahil sa Pulse Asia po, hindi po siya komisyon. Dahil sabi dito, Pulse Asia's researchers pool of academic fellows takes full responsibility for the design and conduct of the survey and for analysis it makes based on the survey data. In keeping with our academic nature, no religious, political, economic, or partisan group influenced any of these processes. Pulse Asia Research undertakes ulat ng bayan surveys independently without any party singularly commissioning the research effort. So tingnan po natin kung magkakapareho ng resulta ng SWS at itong Pulse Asia. Ito po ay non-commission at tulad ng binasa ko kanina, ang sabi po ng Pulse Asia, wala pong religious, political, economic, or partisan group ang naka-influensa sa kanilang proseso. Headline ng GMA News, Tulfo Brothers, Erwin, Ben, top Pulse Asia poll for election 2025 Senate bets. Brothers Erwin and Ben Tulfo, both seasoned broadcasters, topped the latest non-commissioned Pulse Asia poll on possible winners of the 2025 Senate race. The Pulse Asia survey, conducted from September 6 to 13, showed at least 60.8% of voters will vote for Axis party list lawmaker Erwin Tulfo for senator, a score way above his second-place brother Ben with 49.6%. Former Senate President Vicente Tito Soto III ranked third with 48%, followed by incumbent Senators Pia Cayetano with 41.3% and Bongo, who scored 40.3%. At number 6 is former President Rodrigo Duterte with 38%. Number 7, si Makati Mayor Abby Binay at 37.5%. Sunod naman at number 8, si Senator Bong Revilla Jr. at 35.9%. At number 9, former Senator Panfilo Lacson at 35.5%. Number 10, si former Senator Manny Pacquiao with 31.9%. Number 11, si Senator Amy Marcos at 29.8%. At ang pang-12, si Senator Ronald De La Rosa at 26.2%. Just outside, looking in the winner's circle at number 13, si Senator Lito Lapid at 24.7%. Number 14, si former Senator Gringo Onasan at 21.5%. Number 15 is House Deputy Speaker and Las Piñas lawmaker Camille Villar at 21.2%. And at number 16, former Senator Francis Kiko Pangilinan at 20.5%. So isinama natin ang bilang ng 13 to 16 kasi anytime po pwede sila magkapalitan ng pwesto. Itong mga nasa ilalim pwede pong umangat at yung nasa taas ay pwede pa rin pong bumagsak. Of the 16 mentioned names, 10 are candidates of President Ferdinand Marcos Jr.'s Alyansa ng Bagong Pilipinas slate. So, hindi po nagkakalayo ang survey ng Pulse Asia at ng SWS. Dahil sa SWS, kung isasama pa rin nila si Amy Marcos, 10 out of 12 pasok sa Magic 12. At dito sa Pulse Asia, doon sa 16 names na binanggit, 10 sa mga kandidato ay galing sa alyansa ng Bagong Pilipinas slate ni President Ferdinand Marcos Jr. On the other hand, only Pangilinan is the opposition bet among the 16. So, ano kaya ang masasabi pa rin ng mga hindi naniniwala sa surveys na to? Yung pong SWS ay commissioned
samantalang non-commissioned po ang sa Pulse Asia. But then again, sabi ko po, mahaba-haba pa ang election campaign. Nasa kandidato na po yan kung paano nila ilalabas yung kanilang mga strategy at yung kanilang plataforma para sila ay iboto ng mamamayang Pilipino. So, lumalabas po sa dalawang survey na mamayagpag po ang mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos.